Paano mo pipigilan ang isang taong buong buhay mong minahal? Gayong alam mong wala ka ng ibang paraan maliban sa ang patayin siya. Yan ang tanong na hindi ko kailanman na itanong kay Tatang Isko sa loob ng 6 na buwan naming pagkasama sa iisang selda. Hanggang sa isang gabi sinabi niya sa akin ang sagot. Kahit hindi ko pa ito binabanggit sa kanya. Ako si Mateo, 34 na taong gulang, taga Batangas. May 6 na taon akong nakulong sa bilangguang pambansa. Sa lahat ng mukhang nakasama ko sa loob ng mga pader na yon, mga magnanakaw, mga lasenggo, mga taong nagkamali lang minsan sa buhay. Iisa lang ang hindi ko kayang kalimutan hanggang ngayong malaya na ako. At siya, si Tatang Isko. Hindi ko na lang po sasabihin ang buong pangalan niya pati ang apelyido. Utang ko sa kanya yon. Pero ang kwentong ipinagkatiwala niya sa akin, yun ang kailangan kong ilabas. Dahil kung hindi ko ito sasabihin, baka isang araw, mayroon pang ibang mga taong maging biktima at aakalain nilang may nagmamahal sa kanila ng buo ang puso. Gayong sa likod pala ng mga ngiti nito ay may kinang nawala dapat sa mata ng tao. At iyon ang ayaw mangyari ni Tatang Isko. Ang mapahamak kayo o sila dahil sa kanila. Nang una ko siyang makilala, malapit na siyang lumaya. 2 taon na lamang daw sabi ng mga kasamahan namin sa loob ng kulungan. Hindi siya tulad ng ibang matanda roon na puro daldal tungkol sa kabataan nila sa labas. Tahimik lang si Tatang Isko. May bahid ng puti ang buhok niya sa magkabilang gilid at laging nakasuot ng lumang rosaryo sa kanyang kaliwang pulso. Bawal na bawal po dapat yun sa loob. Pero walang gwardyang nangahas na kunin ito sa kanya. May kwento tungkol sa kanya na kumakalat noon sa selda. Sabi ng ilan, pinatay niya ang sarili niyang asawa at mga biyanan. 3 silang pinaslang sa loob lamang ng isang gabi. May nagsabi pa na noong dinampot siya ng mga pulis, wala raw kahit isang patak ng dugo sa kanyang mga kamay. Gayong 3 ang nakitang malamig na bangkay na siya mismo ang may gawa. Iba naman ang bersyon ng ibang mga nakukulong. Ang sabi ay natagpuan siyang hubad at umiiyak sa gitna ng bukid. Hawak-hawak ang isang piraso ng basang balahibo ng hindi nakikilalang hayop. Sa dami ng kumakalat ng mga issue, chismis at kung ano-anong balita tungkol kay Tatang Isko, wala akong pinaniwalaan sa mga kwentong yun. Alam mo naman kasi kung paano ang takbo ng buhay sa loob, hindi ba? Hindi ako maniniwala o makikinig, maliban na lang kung sa taong yun mismo manggaling ang buong kwento. Nagkalapit kaming ni Tatang Isko dahil sa isang maliit na bagay. Siguro malaki para sa kanya. Isang gabi kasi, mayroon akong sinasaktang isang bagong salta. At si Tatang Isko ang pumigil sa akin. Sabi niya, "Huwag mong dungisan ang natitirang buhay at oras mo. Magpakatino ka dito sa loob para maaga kang makalabas. Kung nakagawa man ng kasalanan sa iyo yung binubugbog mo ngayon, tawarin mo na lang. Ngayon, kung magpupumilit kang ituloy ang ginagawa mo, halika, tayong 2 magsuntukan. Hindi kita aatrasan." Yun ang unang beses na kinausap niya ako. At noong mga oras na yun, kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagiging seryoso. Nakaramdam din ako ng takot noon sa paraan niya ng pagtitig dahil parang walang buhay ang mga mata niya. Oo, nakatitig siya sa akin, pero lumalampas lang ang tingin niya.
Mula noon, siya na ang naging tagapagturo ko sa loob. Siya ang nagturo sa aking magbasa ng Biblia ng maayos. Siya rin ang unang nagturo sa akin kung paano manalangin nang hindi umaasa at naghihintay ng sagot sa Diyos. Dahil sabi niya, minsan ang katahimikan mismo ang sagot. Madami na siyang mga naikwento at nasabi sa aking pangaral. Pero isang bagay lang ang hindi niya sinasabi sa akin. Kung bakit talaga siya napunta sa kulungang yun. Hanggang isang gabi ng Agosto, bumabagyo noon. Malakas ang ulan, walang kuryente sa buong bilangguan. Nakaupo kami sa sulok ng selda, magkatabi, habang naririnig namin ang mga kidlat na sumasabog sa malayo. May tumatalbog na mga tunog sa bubong at dahil ito sa malakas na patak ng ulan noon. May sasabihin ako sa'yo. Sabi sa akin ni Tatang Isko ng biglaan na halos hindi ko marinig ang boses niya dahil sa ingay ng ulan. Malapit na akong lumabas at baka hindi na ako magkaroon pa ng pagkakataong sabihin ito kanino man. Nilingon ko siya. Nakatingin siya sa madilim na bintana at hindi sa akin. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Tanong niya. Sabi po ng iba, pinatay mo raw yung asawa mo. Yung mga magulang niya ay dinamay mo. Totoo po ba yun? Tumango siya ng mabagal sa mga tanong ko. Totoo iyon. Pero hindi mo pa alam ang buong kwento. Walang nakakaalam kahit sino. Sa 23 taong pagkakakulong ko dito, hindi ko pa ito pinagsasabi kanino man. Hindi sa abogado, hindi sa pare, hindi sa kahit sinong pulis na nagtanong sa akin. Pinabayaan ko na lang silang isipin na baliw ako. Mas madali yon kaysa sabihin sa kanila ang totoo. Naupo ako ng matuwid. May bagay sa boses niya na hindi ko pa narinig dati. Parang isang taong pagod ng magtago ng isang sikreto. Ano po ba ang totoo? Tanong ko ulit sa kanya. Sasabihin ko sa iyo. Kasi wala na akong ibang oras pang natitira. May pakiramdam ako sa dibdib ko. Matagal na baka hindi na ako aabot sa araw ng Pasko. Ngumiti siya ng mapait pagkasabi nito sa akin. At kung mamamatay man ako, o kung mawawala man ako sa mundong ito nang walang nakakaalam nito, para lang akong isang salaula na pumatay sa pamilya nila nang walang dahilan. Ayokong mangyari yon. Kaya sasabihin ko sa iyo ang lahat. Kahit ikaw lang ang makarinig ay ayos lang. Nasa sayo na kung maniniwala ka at ikakalat mo din sa iba ang mga malalaman mo sa akin ngayong gabi. Pero isang bagay lang ang sasabihin ko sa iyo. Totoo sila. Totoong totoo sila. At doon, sa gitna ng bagyo, sinimulang ikwento ni Tatang Isko sa akin ang buong buhay niya at kung papaano siya humantong sa ganoong sitwasyon. Para mas maging malinaw ang lahat, isipin niyo na lamang po na point of view ito ni Tatang Isko at siya mismo ang nagkukwento sa inyo. Simulan na natin ang kwento niya. Bata pa ako noon, 30 taong gulang. Mula sa Laguna, nagtatrabaho bilang katiwala ng lupang nyugan sa may hangganan ng Quezon at Bicol. Doon ko unang nakita at nakilala si Elena. Anak siya ng mag-asawang Dalisay.
Isang pamilyang naninirahan sa dulo ng barangay. Malapit sa gubat, malayo sa simbahan at sa buong komunidad. Wala silang ibang kaibigan sa buong barangay. Hindi sila dumadalo sa fiesta. Hindi sila uma-attend o nagsisimba tuwing araw ng linggo sa parokya. At kapag may namamatay sa kanila, hindi nila hinihintay ang 9 na araw. Inililibing agad nila ng mag-isa. Sa gabi, kung saan walang makakakita at walang magiging saksi. Binalaan ako ng maraming tao roon. "Makinig ka sa akin, Isko. Huwag kang lalapit sa mga dalisay," sabi ng may-ari ng lupang aking pinagtatrabahuhan. "May kung ano sa pamilyang yun at hindi sila normal." Nakikinig lang ako sa kanila, pero pinapapasok ko lang ito sa isang tenga at papalabasin sa kabila. Mahal ko si Elena at kahit anong chismis pa ang ibato ng lahat sa kanya, siya pa rin ang pipiliin ko. Napakaganda niya, hindi lang sa muka kung hindi sa paraan ng pagtingin niya sa akin na parang wala nang ibang mahalaga sa mundo kung hindi ako lamang. Sabi ko sa sarili ko noon, ipaglalaban ko ang babaeng ito kahit sa kamatayan. Marami namang taong tahimik lang talaga at hindi mahilig makihalubilo sa iba. Hindi dahil may itinatago, kung hindi dahil baka ganoon lang sila. At isa na nga doon ang pamilya ni Elena. Nagpakasal kami pagkalipas ng 1 taon. Pero sa isang kondisyon ng mga magulang niya, na doon kami titira sa lupa nila. Tradisyon ng pamilya namin yan eh. Kailangan doon manatili ang unang anak na babae, kahit may asawa na. Paliwanag sa akin ni Elena. Sumang-ayon ako. Alam mo naman ang pag-ibig, sadyang nakakabulag. Sa unang mga buwan, normal lang ang lahat. Pero pagsapit ng ika-4 na buwan, may kakaiba nang nangyayari. Isang umaga, habang naglalakad ako sa likod ng bahay, may napansin akong ilang bagong hukay sa lupa. Maliliit, halos kasing laki lang ng kahon ng sapatos. Nakalatag ang mga ito na magkakalapit sa ilalim ng mga ugat ng puno ng mangga. Natatakpan ng sariwang lupa na parang bagong tapon lamang. Binilang ko ang mga ito. 1, 2, 3. Umabot ako ng 7, 8, 9, hanggang sa maging 11 at umabot ng 15. Marami pa akong hindi naisip bilangin dahil sa dami. Nang tanungin ko ang biyenan kong lalaki kung ano yun, tumingin lang siya sa akin ng matagal bago sumagot. "Ah, yun ba? Libingan ng mga alagang hayop namin noon," sabi niya sa akin. Pero nakita ko ang mga mata niya noong sinabi niya yun. Hindi ito paliwanag ng isang taong naaalala lamang ang nakaraan. Para siyang isang taong nagbabantay buong buhay sa isang bagay na hindi dapat malaman ng iba. Isang gabi, hindi ako mapakali sa pagtulog dahil sa maalinsangan na kapaligiran. Bumangon ako para uminom ng tubig. At doon ko unang narinig ang tunog na yun mula sa kusina. Parang basag na buto na nadudurog. Sinasamahan pa ito ng mahinang ungol tulad ng isang asong kumakagat ng laman. Naglakad ako papunta roon ng tahimik. Nakayapak. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa liwanag ng iisang kandilang natitirang nagningingas sa mesa, nakita ko ang 3. Si Elena, ang kanyang ama, at ang kanyang ina. Nakaupo sila sa paligid ng malaking palanggana, nakayuko at kumakain gamit lamang ang kanilang mga kamay.
Hindi iyon karaniwang hapunan. Wala akong nakitang kanin. Wala akong nakitang tinapay o gulay. Ang naaamoy ko lamang ay ang matapang, mainit at halos malansang amoy. Hindi katulad ng amoy na inihaw na baboy Kung hindi, mas matalim at masangsang. Mas sariwa at parang bagong katay pa lamang. Naririnig ko ang tunog ng pagnasab nila. Ang paglagok, ang pagsipsip ng utak mula sa loob ng mga butong dinudurog nila sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Maya-maya lang, may nakita akong maliit na bagay na nahulog mula sa kamay ng aking biyanang babae. Gumulong ito papunta sa gilid ng mesa. At ang nahulog na ito, ang itsura nito ay parang isang munting daliri ng tao. Hindi ko natitiyak kasi medyo may kadiliman sa lugar. Pero sapat ng dahilan yon para ako'y kabahan, matakot at magulat. Hindi na ako makahinga noong mga oras na yon. Napatras ako at natapakan ko ang isang lumang tabla sa sahig. Dahil dito, ay naglikha ito ng ingay na malakas sa gitna ng katahimikan. Napatingin silang tatlo sa direksyon ko. Sa akin mismo. Sa loob ng ilang segundo, walang kumibo sa amin. Nakita ko ang mukha ni Elena. May bahid ng dugo sa gilid ng kanyang labi at sa unang pagkakataon, may nakita akong bagay sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita dati. Walang takot, walang hiya, at tanging pagmamasid lamang tulad ng isang hayop na sinusukat kung ako ba ay banta sa kanila o hindi. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan bumalik ang normal na anyo ng kanyang mukha. Ngumiti siya sa akin sa halos mahinahong paraan. Huwag kang mag-alala, Isko. Gutom lang kami. Sabi niya, sabay pinunasan ang labi gamit ang likod ng kamay. Itong kinakain namin, karne ng usa to. Nahuli namin sa may gubat kanina. Kaya huwag kang matakot. Pwede ka nang bumalik sa kama at matulog ka na ulit. Hindi ako naniwala sa mga sinabi niya. Dahil kahit isang balahibo ng usa ay wala akong nakita sa kinakain nilang laman. Pero wala akong nagawa. Tumalikod ako at sa buong magdamag na yon, hindi na ako muling nakatulog. Nakikinig na lang ako sa bawat tunog na dumaraan sa dingding ng aming kwarto. Kinabukasan, may narinig akong balita mula sa isang kapitbahay na narinig niya sa isang kaibigan 2 bundok ang layo mula sa amin. Sabi ng kaibigan niya, may nawawalang bata raw sa kanilang baryo. Halos 2 linggo na raw ang nakakalipas. Hindi pa rin natatagpuan noong mga oras na yon. Hati ang mga tingin ng tao dito. Yung iba ang sabi ay kinuha o dinukot ito ng mga sindikato. Yung iba naman naniniwalang baka naligaw na sa gubat at kinuha ng engkanto. At may isang grupo naman na naniniwalang baka kinain na sila ng mga aswang. Noong mga oras na yon, bigla kong naalala ang nangyari noong isang gabi noong nahuli ko sila Elena na kumakain ng karne daw ng usa. Mula noon, hindi ko na kayang tumingin ng diretso sa mata ni Elena nang hindi naaalala ang bahid ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Napapaisip ako kung dugo ba talaga ng usa yun o dugo ng batang nawawala. Kahit anong pilit ko na baliwalain at hindi pansinin si Elena, hindi ko maiwasan. Paminsan-minsan kasi, gigising ako sa hating gabi at wala na siya sa aking tabi. Babalik siya bago pa magbukang liwayway. Mahinang-mahina ang katawan, parang pagod na pagod. Idagdag mo pa na sobrang baho ng buhok niya at may amoy na hindi ko masabi kung ano.
parang lupa, parang basang bulok na kahoy. Hindi ko siya tinatanong noon. Pinapabayaan ko lang siya. Dahil siguro takot akong malaman ang totoo. Nagpatuloy ang mga bagay na yon sa loob ng buong pagbubuntis niya. Opo, tama kayo. Tama kayo ng pagkakarinig. Buntis si Elena. At kahit na buntis siya, hindi natigil ang kanilang ginagawa. Tuwing gabi ng bagong buwan, mawawala ang buong pamilya. Si Elena, ang kanyang ama, ang kanyang ina. Iiwan lang nila ako mag-isa sa bahay at sinasabihan lang na may lakad daw sila. Pagkalipas ng ilang linggo, isang gabi ng bagong buwan ulit ito. Muling lumabas ang tatlo ng bahay ng hating gabi. Tahimik. Dala-dala lamang ang gasera. Sa pagkakataong ito, determinado na akong malaman ang buong katotohanan. Naghubad ako ng tsinelas para hindi maingay. Tapos, sinundan ko sila ng nakayapak mula sa layong hindi bababa sa 20 metro. Basta nasa likod lamang nila ako. Mahirap ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Kasi matinik, mabato, at may mga ugat ng punong nakausli. Pero hindi ako tumigil. Habang tumatagal, unti-unting lumiliit ang liwanag ng gasera nila habang papasok kami ng papasok sa kailaliman ng gubat. Kaya't napilitan akong lumapit ng lumapit pa sa kanila. Hanggang sa ilang hakbang na lamang ang layo namin. Narinig ko ang kanilang mga boses. Mababa, halos parang huni. Hindi ko maunawaan ang mga salitang binibigas nila dahil hindi yun Tagalog at hindi rin yun Bicol. Isang wikang parang mas matanda pa sa alinmang wikang narinig ko sa buong buhay ko. May sandaling biglang huminto ang aking biyanang lalaki. Napatigil din ako. Dumakma sa likod ng isang malaking punong kahoy at pilit na huwag huminga. Nakita kong umangat-angat ang ilong niya sa hangin. Umiikot ang ulo niya. Dahan-dahan ito katulad ng isang asong nakaamoy ng bagay na hindi dapat naroon. Hindi ako gumalaw. Hindi ako halos humihinga. Naramdaman kong dumidiin ang aking dibdib dahil sa kaba na baka makita at mahuli nila ako. Pagkaraan ng ilang sandali na tila walang katapusan, muling lumingon pasulong ang aking biyanang lalaki at nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad. Buong buo akong nanginginig nang muli akong tumayo, pero hindi pa ako maaaring huminto ngayon dahil kailangan kong malaman ang katotohanan. Meron akong ideya, pero gusto kong makita ito ng sarili kong mga mata. Habang naglalakad kami, may napansin akong kakaiba sa paraan ng paglalakad ng aking biyanang lalaki. Parang wala ng buto ang kanyang mga tuhod. Umiikot ang bawat hakbang niya sa anggulong hindi kaya ng normal na katawan ng tao. Alam niyo kung paano maglakad yung isang manikang merong mahabang sinulid o may tali. Ganoon yung paraan niya ng paglalakad. Isang beses, sa liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga dahon, nakita ko ang kanyang mga daliri sa kamay. Para bang humaba ito at sa dulo ng bawat daliri, may kumikislap na kung anong itim at matulis. Tulad ng kuko ng malaking pusa. Naramdaman kong lumamig ang buong katawan ko noon. Pero hindi pa rin ako tumigil sa paglalakad. Nagpatuloy pa rin ako. May sandali ring naghari ang lubos na katahimikan. Biglang huminto ang tunog ng kanilang mga yapak. Ang huni ng insekto sa paligid at kahit ang hangin mismo ay hindi ko naririnig. Naghintay ako habang nakatago sa likod ng isang malaking bato at doon ko narinig ito.
Isang mabilis na kaluskos sa mga dahon, papalapit, tulad ng isang bagay na tumatakbo gamit ang 4 na paa sa halip na 2. Tumingin ako sa bawat gilid at sa pagitan ng mga puno. Nakita ko ang isang anino. Mababa sa lupa, mabilis, sumusulpot-sulpot mula sa likod ng isang puno papunta sa kabila. Hindi tulad ng anumang paraan ng paglalakad na kaya ng tao. Tapos, bigla na lamang itong nawala sa dilim. Hindi ko natitiyak kung gaano katagal akong nanatiling nakatago roon. Nakayuko, ipinipikit ang aking mga mata. Umaasang sa ganoong paraan na hindi nila ako makikita. Nang muli kong buksan ang aking mga mata, wala na ang liwanag ng gasera sa unahan. Pagkatapos ay nawala na rin sila. Nataranta ako. Ibig sabihin pala, yung mga narinig kong tunog kanina ay sa kanila pala mismo nang gagaling at sila ang gumagawa. Dahil dito ay nataranta ako. Naglakad ako ng mabilis at sinusundan ko ang bakas ng kanilang mga yapak sa malambot na lupa. At doon ko nakita ang unang guhit ng dugo. Manipis, halos hindi kapansin-pansin sa dilim. Dumadaloy ang mga ito mula sa isang direksyon papunta sa kailaliman ng gubat. Sinundan ko ito. Naglakad ako ng mabilis. Ang aking puso'y kumakabog ng napakalakas na akala ko'y maririnig nila ito mula sa layo. Pagkatapos, may isang beses na may humawak sa aking balikat mula sa likuran. Napatigil ako sa aking paglalakad at dahang-dahang lumingon. Hanggang sa napagtanto kong isa lamang palang nakausling sanga ang tumusok sa aking damit. Pagkaraan ng ilang minuto pang paglalakad, muli kong narinig ang kanilang mga boses. Malapit na. Mas malinaw na ngayon. At sa wakas, nakarating ako sa isang maluwang na lugar sa gitna ng kagubatan. Doon ko nakita ang lumang batong altar. Natatakpan ng lumang muog at halamang mga gumagapang, katulad ng isang libingang matagal nang nakalimutan. At doon ko nakita ang hindi ko makakalimutan magpakailanman. Nasa altar ang aking biyanan. Hubad ang katawan mula baywang pataas. At habang nakatingin ako, nagsimula itong magbago. Humaba ang dila niya. Humaba ng humaba katulad ng isang mahabang lubid hanggang sa halos umabot na ito sa lupa. Unti-unti ring namuti ang kanyang mga mata. Hindi lang ang paligid nito, kundi ang buong bola ng mata niya. Mula sa gilid hanggang sa kabilang gilid, hanggang sa parang 2 bilog na lamang ang natitira sa kanyang mukha. Kumirot ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay isa-isang humaba at tumulis ang bawat kuko, katulad ng mga sanggot na pang-ani. Nagsimula ring magbago ang kanyang asawa, ang ina ni Elena. Umuunat ang kanyang balat sa mukha. Halos mapunit ito. Hanggang sa lumitaw ang mga ngipin na matutulis at magkakapatong katulad ng ngipin ng mga pating. At si Elena, yung asawa ko, nakatayo lang doon. Mahinahon na nakatingin sa kanyang mga magulang habang nagpapalit ng anyo. Walang takot na makikita sa kanyang mukha. Parang tinitignan lang niya ang isang bagay na normal na nangyayari sa kanila. Muntik akong sumigaw. Muntik-muntika na talaga. Pero napigilan ko ang sarili ko. Pagka-uwi ko sa bahay, nagpanggap akong wala akong nakita. Pero hindi ko na rin kayang pilitin ang aking sarili na huwag lang isipin ang mga bagay na dati kong pinalampas lamang. Dito, bigla kong naalala ang mga lumang litrato na nakasabit sa dingding ng sala. Kupas na ang kulay ng mga ito
May petsa sa likod na nakasulat sa kamay. 1948, 1967, 1983. Sa bawat isang litrato, magkatabi ang mag-asawang kamukhang kamukha ng aking biyanan. Parehong mukha, parehong tindig. Akala ko dati mga larawan lamang iyon ng kanilang mga magulang na may pagkakahawig lang sa kanila. Naalala ko rin ang sinabi ni Elena noon bago pa kami ikasal. Kakaiba raw ang pamilya namin, Isko. Halos hindi kami nagkakasakit. At higit sa lahat, mabagal kaming tumanda. Noon, akala ko'y biro lamang niya ito. O parang pagmamalaki lamang ng isang batang babae sa sarili niyang lahi. Pero ngayong alam ko na ang totoo, kinikilabutan ako. Dito ay napagtagpi-tagpi ko ang lahat. Naalala ko ang mga hukay sa ilalim ng puno. Yung lampas 15 hukay na hindi ko mabilang dahil sa dami. Walang nagpaliwanag sa akin ng diretsyo. Wala akong dokumentong nabasa. Walang taong nagsabi sa akin. Pero unti-unti ng gabing yun, nagsimulang magkasya ang mga piraso sa aking isipan. Hindi ito tungkol sa anumang bagay na dapat bayaran. Sa palagay ko, ito ay tungkol sa pagpigil sa isang bagay na patuloy na kumakain sa kanila mula sa loob. Naaalala ko rin habang ginagawa nila ang ritual, kung paano minsan kumikislap ang kanilang balat sa liwanag ng buwan. Parang manipis na salamin na halos mapunit, at sa ilalim noon, hindi laman ang nakita ko, kung hindi isang bagay na tuyo, kulubot, halos nabubulok na katulad ng katawang matagal nang dapat malibing pero nabubuhay pa rin sa mundong ito. Iyon marahil ang tunay nilang anyo sa ilalim ng balat na parang hiniram lamang nila. At tanging sariwang dugo ng kanilang sariling lahi. Isang dugo ng hindi pa nakakasilay ng liwanag ng araw. Ang kayang magpanumbalik sa dati nilang kutis at itsura. Kahit sandali lamang, bago muling magsimulang mabulok ang mga ito. Ibig sabihin, kailangan nila ng dugo at katawan ng anak ko para mabuhay pa sila ng mas matagal at hindi mangulubot ang mga balat nila. Doon ko unti-unting naunawaan, kahit walang nagsabi sa akin ng diretsyo, kung bakit napakahalaga sa kanila ng sanggol na dala-dala ni Elena sa kanyang sinapupunan. Kaya naman hindi ko na hinintay pang matapos ang 9 na buwan. Isang gabi, sa 8 buwan na noon ni Elena, muli silang tatlo ay umalis papunta sa gubat. Mas maaga kaysa sa dati. Dala-dala ang mga bagay na hindi ko pa nakikitang dinala nila noon. Mga lumang kutsilyo, isang mangkok na bato, isang telang puti na para bang inihanda para sa isang bagay na hindi ko nais isipin. Sinundan ko sila. Dala-dala ko noon ng isang matulis na itak na ginagamit ko sa pagputol ng nyug. Nang makarating ako sa altar, nakita ko nagsisimula na sila. Nakahiga si Elena sa ibabaw ng bato. Mahinahon, parang isang taong sumusuko na lamang sa kapalaran. Samantalang nakatayo ang kanyang mga magulang sa magkabilang tabi. Ganap nang nagbago ang anyo ng mga ito. Mga kamay na may matutulis na kuko na nakataas sa itaas ng tiyan ng aking asawa. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Bubuksan nila ang tiyan ni Elena, kakainin at papatayin nila ang aking anak. Sumigaw ako. Sinugod ko sila. Unang lumapit sa akin ang aking biyanang lalaki. Mabilis. Mas mabilis kaysa sa karaniwang tao ang kanyang ginawang paggalaw. Ang kanyang mga kuko ay nakaumang na sa aking dibdib, pero nagawa kong maiwas ang aking katawan sa huling saglit at pinatama ko ang aking itak sa kanyang balikat. Pero hindi man lamang ito humiwa tulad ng karaniwang laman.
Para bang humiwa lamang ito sa isang bagay na parang gutay-gutay na lumang tela. Tuyo sa loob at walang dumadaloy na dugo. Tanging alikabok at amoy ng basang lupa ang lumabas mula dito. Umungol siya. Hindi sa sakit kung hindi sa galit. At muli siyang sumugod sa akin. Humawak ako sa kanyang leeg gamit ang aking kaliwang kamay. Itinulak siya pabalik hanggang sa gilid ng bato at doon ko muling ibinaon ang itak. Sa pagkakataong ito'y tuwid sa kanyang dibdib. Humina ng humina ang kanyang pagpupumiglas sa patuloy kong pagsaksak sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang segundo, gumuho ang kanyang katawan sa aking mga kamay. Parang tuyong mga sanga na nabali mula sa isang patay na puno at nawalan siya ng hininga. Hindi pa ako nakakahinga at nakakapagpahinga ng maayos nang may kumagat naman sa aking braso mula sa likuran. Ito ang aking biyanang babae. Ang kanyang mga ngiping manutulis at magkakapatong ay kasalukuyan ng kumukuha ng aking laman. Sumigaw ako sa sakit. Itinaas ang aking siko at ibinagsak ito ng buong lakas sa kanyang mukha. Bumitaw siya. Sumuray at bago pa siya makabawi, itinusok ko ang itak sa kanyang tagiliran. Muli at muli. Paulit-ulit kong ginagawa yun hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Hindi na gumagalaw. Tinitigan ko siya ng matagal hanggang sa mawalan siya ng hininga at mamatay kasama ng asawa niyang lalaki. Naiwan na lamang kami ni Elena. Hindi ko na maalala ng malinaw kung paano nangyari ang lahat pagkatapos noon. Ang mga labi ng kanyang mga magulang, ang amoy ng basang lupa at bulok na kahoy. Iyon ang mga bagay na malinaw para sa aking alaala. Pero ang bahaging may kinalaman kay Elena, parang binura ito ng isip ko. Ang tanging naaalala ko lamang ay ang bagay na hindi ko malilimutan hanggang mamatay ako. Ang mukha niya habang papalapit ako sa kanya dala-dala ang itak na dumudugo ay hindi ko man lang makitaan ng konting pagkalungkot o takot. Nang makalapit na ako ng tuluyan sa kanya, bigla siya nagsalita. Kailangan nating gawin to. Sabi niya sa akin sa kalmadong paraan. Katulad ng isang taong nagpapaalala lamang ng simpleng bagay. Kung hindi natin gagawin to, mamamatay tayong lahat. Ako, ikaw, pati ang mga darating pang saling lahi natin. Kailangan nating gawin ito. Magkakaanak pa naman tayo. Pero ang pagkakataong mabuhay tayo ng mahaba ay limitado lamang. Sa mga salitang yun, naunawaan ko ang lahat. Hindi biktima si Elena. Kung hindi siya ay kasabwat. Buong buhay niya, alam niya ang ganitong uri ng buhay na naghihintay sa kanya. At tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Dahil para sa kanya, karaniwan lamang ito. Ganoon siya lumaki. At ngayon, gusto rin niyang ipasa yon sa aming magiging susunod na anak pagkatapos nilang patayin ng sanggol na dapat ay sisilang sa susunod na buwan. Mas lalo lamang akong nagalit noon sa kanila. Hindi ko lubos maunawaan kung anong uri ng puso ang kailangan mo para tanggapin ang ganitong bagay at gawin yun sa sarili mong dugo at laman. Doon nga ay ginawa ko ang huling bagay na inaasahan kong hindi ko na kailanman gagawin sa buong buhay ko. Hindi ko sinaktan ang aking anak. Iyon lang ang malinaw sa isip ko noon. Pero para mapigilan ang lahat, para hindi na maulit ang gabing yun kahit kailan pa, kinailangan kong patigilin sa pagtibok ang puso ng babaeng minamahal ko. Hindi ako galit noon. Umiiyak ako. Umiiyak ng umiiyak habang ginagawa ko ito. Ngunit alam kong kung hindi ko ito gagawin, isang gabi rin sa hinaharap
isa pang anak, kung hindi ang akin, ay pwedeng ang anak ng aking anak ang muling ilalatag at papatayin sa ibabaw ng batong yun. Kaya ang ginawa ko ay sinaksak ko ang dibdib ni Elena. Hindi ko mabilang kung ilang beses kong ginawa yon. Tumigil lamang ako sa pagsaksak sa kanya nang makita kong hindi na siya humihinga. Natapos si Tatang Isko sa pagkukwento. At wala ni isa sa amin ang nagsalita sa loob ng mahabang panahon. Naririnig ko lang ang ulan sa labas. Unti-unti nang humihina habang nakatingin si Tatang Isko dito. Tatang Isko, nabuhay ba ang anak mo? Tanong ko sa wakas na halos hindi ko marinig ang sarili kong boses dahil sa pagkagulat sa buong kwento niya. Umiling siya. Hindi ko na alam dahil nang dumating ang mga pulis, wala nang laman ang sinapupunan ni Elena. Hindi ko alam kung meron pa bang iba silang kamag-anak na maaaring kumuha sa anak ko sa sinapupunan ni Elena. Kung namatay ba siya kasabay ng ina niya? Wala akong kasagutan at hindi ko rin hinintay na malaman. Ipinaubaya ko na lamang ang sarili ko sa batas dahil alam kong walang maniniwala sa akin kung sasabihin ko ang totoo. Mas madali para sa akin na isipin nilang isa akong baliw at mamamatay tao kaysa isipin kong totoo ang lahat ng ito. Iyon ang huling beses kaming nag-usap ng ganoong kahaba ni Tatang Isko. Makalipas ang 2 buwan. Natagpuan si Tatang Isko na wala ng buhay sa kanyang higaan. Tahimik, mahinahon, na parang natutulog lamang. Sabi ng gwardya, payapa raw ang mukha niya. Pero may isang bagay na hindi ko masasabi kanino man noon. At ngayon lang, sa inyo lang. Matapos akong lumaya, saka ko lang unti-unting naisip at sabihin ito. Noong tumulong kasi akong maglinis ng higaan ni Tatang Isko noon, may nakita akong isang bagay na nakalusot sa ilalim ng unan niya. Isang mahabang piraso ng kuko, kulay abo, matulis at kulubot sa dulo. Hindi ito katulad ng kuko ng sinumang taong nakilala ko sa loob ng bilangguan. Kakaiba ito, mahaba, nakakatakot tingnan. Sinuri at hinawakan ko ito ng matagal. Pagkatapos, itinapon ko na lang sa basurahan. Pero sa likod ng utak ko, may ideya na ako kung ano ang kinamatay ni Tatang Isko. Pero bakit noon lamang, di ba? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Baka wala talagang kahulugan yun. Magkaganoon pa man, nagpapasalamat pa rin ako kay Tatang Isko sa pagtitiwala niyang sabihin sa akin ang buong kwento kung bakit siya napunta sa kulungan. Kaya Tatang, kung nasaan ka man, maraming salamat. Maraming salamat sa bawat araw na itinuro mo sa akin kung paano manatiling tao sa loob ng lugar na kadalas ay kumukuha na ng katinoan ng iba. Salamat sa pagtuturo mo sa akin na magbasa ng maayos. Sa pagtuturo mong manalangin kahit walang tiyak na sagot. At sa pagpapaalala mo sa aking, minsan, ang katahimikan mismo ang sagot. Hindi kita masisisi kailanman. Alam kong ginawa mo ang lahat ng iyon dahil sa pagmamahal mo kay Elena at sa anak mong hindi mo man lang nakilala o nasilayan sa mundong ito. Sana Tatang Isko, kung nasaan ka man ngayon, sana masaya at tahimik ka na.